Tanong lang po ito, inaabuso na ba ng Congress, ng Senate, ng lower house, yung mga hearing in aid of legislation? Tingnan nyo, bigla-bigla na lang, may kaso na si Kibuloy sa ibang bansa, bigla-bigla naman to si Ontiveros sumausaw. Alam mo, para kang vlogger, basta mayroong mga sasawsawan, sawsaw ng sawsaw. Kita na kayo ng vlogger na ganon, na hindi naman siya dating DDS, naki-DDS. Hindi naman siya dating pulahan, naging pulahan. Para saan? Sa views. Ito, bakit nyo gustong ipatawag si Kibuloy in aid of legislation? Really? Hindi, ako, tanungin ko na lang, yung mga kaalyado mo, yung mga dilawan, yung mga vloggers ng dilawan, sa tingin ninyo in aid of legislation nito? Ang tagal na nitong kaso eh. May kaso na nga eh. Bakit gusto nyong ipahiya si Kibuloy? Dahil gusto nyo mag-grandstanding? Sikat kayo, nag-iimbestiga na naman kayo dyan kay Kibuloy? Bigla-bigla. Alam nyo kung bakit? Nakikiuso. Ano ba uso ngayon? Natabunan na nga si Boying eh. Real talk po. Di ba? Araw-araw dati si Boying sikat. Talagang hindi niya tatantanan yung press con. Ngayon, sinong sikat ngayon? Nasawsawan. Si Sara, si Ka Eric, si PRRD, tsaka si Kibuloy. Yan ang mga ngayon sikat. So, here comes Ontiveros. Sawsaw. Yan eh. Oh, sige. Alam mo, kawawa dito yung mga, ulitin ko, hindi ito sa pagtatanggol kay Kibuloy. Kaya lang kasi, pagka gusto kang ipahiya, ano mangyayari dyan? Trial by publicity yan, mga brad. Kahihiyan lang ni Kibuloy ang mangyayari dyan. Makakapag-desisyon ba sila kung may kasalanan si Kibuloy o hindi? Wala silang kapangyarihan na ganun. Mapapahiya lang sa taong bayan, kaya nakakatakot nangyayari. Baka mamaya mangyari sa atin yan. Bigla kang gustong paimbestigahan. Bakit ba ayaw nyo nalang idemanda? Bakit gusto nyo bang pasok ng pasok? Pumasok ang Congress. Eto naman ang Senado, pasok din naman siya. Ay, sali ko dyan. Parang ganyan si Ontiveros. Ay, sali ako dyan. May kayo-kayo lang yan? Sali ko. Epal din ako. Ang bihira nangyayari sa bansa natin, no? Si Arlene Stone, 15 anyos nang mapasok sa religious group at bilang bahagi ng kanilang pananampalataya ay kaakibat daw nito ang pagseserbisyo. Kaya mula Davao, dinala siya patungong Maynila para magbenta ng puto at kutsinta. Bukod sa paglalako, sa pilitan din silang pinagpalimos at para raw marami ang magbigay. Kung totoo to, hindi ako pabor na ang pastor ay hinahayaan ng kanilang flock na mamalimos. Actually, hindi nga ako na pabor doon sa nagbibigay na hihingan mo yung ano. But anyway, it's not for me to decide kung talagang ginagawa to ni Pastor Kibuloy o hindi. Meron naman tamang forum eh. May korte naman tayo. Ang hilig ng in aid of legislation, may gali. Kailangan pa raw nilang manin lang ng mga tao. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. At oras na hindi niya maabot ang itinakdang kota, ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. Ano purpose nito? Biglang binuksan. Sige, I'll go straight. Paano kung pagkatapos nito, bago na senador, bigla-bigla buksan na naman yung video ni De Lima? Type nyo. Totoo man yun or hindi, dapat yun sa korte na. Nagigets nyo ba yung point ko? Parang ang purpose dito ipahiya eh. Parang, Kibuloy, ipapahiya ka namin. Huwag mo nang ma-interview si Duterte. Lahat. Hindi niya naman sinasabing ganito ha. Pero ganito lumalabas sa taong bayan. Lahat na magiging access ni PRRD pipitikin namin. Totoo man or hindi, ganyan ang tingin ng taong bayan. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. ayon naman kay Senadora Ontiveros, may iba't ibang level pa raw ng mga recruit ng Kingdom of Jesus Christ. Hiwalay daw dyan ang inner circle ng pastoral. Ang mga miyembro nito, kadalasan ginagawang katulong, alalay at kung minsan, may mga demanda na. Ako, hindi ako magugulat. At ako ay malaki ang opinion ko na pagdating sa 2028, andyan dyan ba yung mga kaibigan natin, na mga trolls, na mga dilawan, andyan ba kayo, nanonood kayo? Tandaan nyo itong sasabihin ko. Yung napaka-active ni Ontiveros, malamang-lamang yan. Sa 2028, si Ontiveros ang standard bearer nyo. Kaya maingay ito eh. Gusto nito maging standard bearer. Ontiveros, tatakbo ka ba? Hindi, wala namang masamang tumakbo. Tinatanong ko lang. Doon sa mga vloggers, dito sa mga
Sausaw ng sausaw. Ayan na, oh. Ayan na yung pinagmamalaki ninyo. Meron na kayong standard bearer. Ang tanong, mangangalahati ba ng boto? Ang tanong, mananalo ba? Eh baka kung nakakatapat niyan si Sara, ilang paso yan? Oh. Huwag kayong in denial. Huwag kayong in denial sa katotohanan. Kung Sara at Ontiveros, ilalampaso yan. Tagapaligo pa ng pastor. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. Ang mga Tony Bescacer, maraming salamat po sa stars. Thank you, Tony Bescacer. pinakamalapit namang pastoral, ang toka umano ay mga sexual na gawain para kay Kibuloy. So, yan yung mayroong innermost circle pa na tinatawag. At sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Bukod po doon, meron kaming at least isa pang victim survivor, menor de edad, na nagbigay ng testimony. Ma'am, takbo ka po sa 2028 ha. Oh, mga dilaw, ito na ang kandidato nyo, standard bearer nyo. niya sa amin na pati siya pinarender ng sexual services kay Kibuloy. Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi Si alias Jackson, 1999 pa raw nang ma-recruit sa Kingdom of Jesus Christ kasama ang ibang teenager, gaya ni Arlene. Pinilit din daw silang manlimos. Sampal at paamalo din daw ang inabot niya nang hindi siya makarimit ng sapat na pera. bapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga icing. Maliit lang doon ng konti, tapos makapal lang doon ng konti. Doon po pinapalo. Sa akin lang, ito sana mga kanilang... kasi aminin na natin, marami sa mga Pilipino, bagamat hindi lahat, marami sa Pilipino, marites. Alam ko yan, nabiktima na ako niyan eh. Malamang iba sa inyo nabiktima na ng marites. Hindi po lahat ng mga nagte-testify na ganyan, nagwi-witness, totoo sinasabi. Especially pagkapos ka na sa pera, kahit ano na lang sasabihin mo or hindi ka na pagbigyan. Hindi ko po pinagtatanggol na walang kasalanan si Kibuloy. Ang sana lang, total nagpakita ka na ng ganyan, Ontiveros. Sana magpakita ka na ng ebidensya bukod sa daldal. Sana man lang may video na pinapalo nga sila ni Kibuloy, na merong sinabi na si Kibuloy na pinagpapalimos sila. I mean, evidence. Hindi po, ang dali magsalita eh. Ay, pwede ko sabihin, si Kibuloy, sinisingil akong 1 million pagtanggol ko. Pwedeng ganun, di ba? Pwede ko sabihin, hindi ako binayaran. Ang dali ko sabihin eh. Di ba? Ang tanong, asa ng ebidensya? O, si ganito, iboboto ninyo? Yan ang papalusot ng mga droga sa Pilipinas. Di ba? Asa ng ebidensya, Ontiveros? Sana dinagdagan mo na. Bukod sa ganyan, yung dali niyan. Kahit sino, ilan yung nanonood sa akin ngayon? Kahit sila, pwede nilang pagbintangan lahat si Kibuloy eh. Ang daling dumaldal eh. Pwede ko sabihin, ay si Kibuloy, bakla. Type ako niyan eh. Di ba? Example lang yun hindi ko sasabihan si Kibuloy ng ganun. Pero ang dali sabihin. Tandaan nyo po ito hindi lang para kahit kanino. Talk is cheap. Talk is cheap. Let me repeat it again. Talk is cheap unless back up by evidence. Sa amin. Nakatanggap naman daw ng patunay ang opisina ni Senator Ontiveros sa nagsasabing ang mga pang-aabusong gaya nito nangyayari hanggang sa ngayon. Kaya sa pamamagitan ng resolusyong inihain niya, magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Women and Children kung saan haharap pa daw ang ilan sa mga nagrereklamo laban kay Apollo Kibuloy. Batid ni Ontiveros na marami sa mga Alam mo yung dating nakikiuso. Parang vlogger na nakikiuso. Para dumami ang views. biktima ang natatakot. Lalo Alam mo, biglang naging, mamaya ikukwento ko sa inyo. Ngayon, ang daming biglang nagiging Sara. Dati naman hindi. Ay, nako. Sige, mamaya. sinasabi na may kapit sa gobyerno si Kibuloy. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kibuloy. Hindi, walang bearing po yung paniwala mo, yung piniwala ko. Hindi importante yung paniwala mo, ma'am. Hindi rin importante yung paniwala ko. Ang importante sa ganito, criminal charges po yan. Ang importante dyan, ebidensya. Hindi yung paniwala mo or paniwala ko. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala.
Hindi ako naniniwala dyan. Nakatakdang sumulat si Ontiveros sa Department of Justice para hilingin na maglabas ng lookout bulletin order para maharang sa pag-alis ng bansa ang pastor. Hindi masama kung makipag-ugnayan ng DOJ at NBI sa counterpart nila sa US para masigurong hindi makatakas sa kamay ng batas o ng hustisya. Ma'am, sino may sabi ang tatakas si Kibuloy? Hindi, sino? Kasi magkakaroon daw na parang hold order at kakalampagin ng DOJ. O, pasok, Remulla. Sino man sabing tatakas siya? Ano ba itong nangyayari sa atin? Ang daming atang pumapasok sa isip ng mga politiko ngayon. Ay, yan ba dahil palapit ng Pasko na sobrahan ba kayo sa kakainom ng Coke? Hindi, kasi pag Pasko, di ba, masarap ang Coke. Tsaka pulburon. Di ba, Coke, pulburon, tapos hamon. Nagsimula na ba kayo kumain ng Noche Buena? Si Kibuloy. Kung di na raw umabot ang pagdinig ng Senado ngayong taon, sisikapin daw nila Ontiveros na maisagawa ito sa Enero. Kabilang din sa gustong paimbestiga ni Ontiveros ay ang yaman ni Kibuloy. Ayon naman sa abogado ni Kibuloy na Teka muna, ito gustong paimbestigahan. Posible naman palang hindi maiimbestigahan. So, next year pa raw iimbestigahan. Alam mo yung ginagawa ni Ontiveros? Parang yung ginagawa ni Boying. Na mag-a-announce sa press con, magsasalita siya, susuko na, makikipag-ugnayan sa ganitong bansa, papadalahan ng siulat, lahat ng hakbang kailangan ilabas sa media. Hindi ka pa pala siguradong ipapatawag mo. Yung mga witnesses, nilatag mo na lahat. Sana ganito. Pinatawag nyo na lang agad si Kibuloy. Pagdating ng pinatawag nyo, doon nyo siniwalat yung mga inyong ebidensya. Ngayon, unfair kay Kibuloy. Nagsalita kayo sa media, paano sasagot yung mama? Hindi po ba pag-aabuso yan ng kapangyarihan? Is that fair for Kibuloy? Patas po ba kayo? Dinaldal nyo na sa media, hindi pa pala sigurado kung kailan maiimbestigahan. Posibleng next year pa. So iniwanan mo lang siya ng iisipin ngayong Pasko para sa hapagkainan, pag-uusapan, ay si Ontiveros, ang galing-galing. Paiimbestigahan si Kibuloy, di palakpak tenga na naman yung mga dilawan. So sikat yung dilawan ngayon. Sa dilawan siya ang sikat. Pwede namang doon na sa hearing mismo. Dinaldal nyo pa rin dito. Kawawa yung tao. Pambihira talaga na. Ako medyo na ako sa nangyayari. Kasi kahit sino pwede nilang ipatawag eh. Hindi malalaman pa ba natin kung talagang yung pagpapatawag sa isang tao ay in aid of legislation or dahil gusto lang ipitin ng isa. Paano natin malalaman? Di ba? Sana magkaroon ng batas na pwede mo naman kasing pag-aralan ng hindi na pinapatawag eh. Alisin mo yung camera dyan. Ewan ko kung hindi magsi-absent ang mga senador at congressman. Kaya masisipag yan kasi may camera. Kaya masisipag mag-grandstanding niya may camera. Sana mabago yung batas na kung iimbestigahan nila in private. Nang sa ganun, hindi napapahiya yung mga akusado na hindi pa namang guilty. Nagagawin nilang trial by publicity. Ganyan na po ang nangyayari ngayon. Sinimulan kay Bantag, kay Tebes, ito SMNI, kay Badoy, lahat trial by publicity. si Attorney Ferdinand Topacio, panlilin lang at panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon laban kay Kibuloy. Ito ay bahagi ng pattern ng panggigipit, panghaharas sa SMNI at sa mga kawani nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Nag-umpisa po yan doon sa pananakot na babawiin ng prangkisa ng SMNI, yung pagkakontep at pagkakulong kina Yusek Badoy at saka kay Ka Eric Celis. Kinwestiyon din ni Topacio ang kredibilidad ni Ontiveros, lalo't may aligasyon daw sa senador noong 2017 hearing sa pinatay na si Kian de los Santos na kinuha lang daw ang mga testigo. Hindi naman masabi ni Topacio kung dadalo o hindi si Kibuloy sa pagdinig ng Senado at tila ba selective daw o pinipili lang ang concern sa kababaihan ni Ontiveros. Sa tanong naman tungkol sa mga aligasyon laban kay Kibuloy, It's not for me to confirm or deny kasi yan po is a matter for the courts to decide, and right now hamon naman ni Topacio kay Ontiveros, meron na po yung kaso sa Amerika, hindi pa nga po nalilitis eh. Pagkatapos, yung sasabihin ni Senator Riz Ontiveros sa kanyang privilege speech, para bang na-convict na. Yan nakakasakit doon, no? Parang na-convict na. Privilege speech. Hindi mo pwedeng idemanda si Ontiveros dyan. Privilege speech na yan sa Senate. O, paano na yan? Kung tingin mo, matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ng sinasabi nila, bakit hindi mo
dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, may due process. Yan. Eto, agree ako kay Atty. Topacio. Pakiusap sa lower house, sa mga kongresista, sa mga senador. Kung meron kayong hindi nagustuhan at sa tingin ninyo may kasalanan, dalhin ninyo sa korte kung saan patas ang laban. May due process. Kasi diyan sa Senate o sa Congress, pag sumagot ka, babarahin ka. Pwede ka bang sumagot? Pag hindi nila nagustuhan ng sagot mo, babarahin ka. Ang lalakas pa naman magbara. Hindi patas ang laban eh. Sila na ang abogado, sila pa ang judge, sila pa ang pulis, sila pa ang magpapakulong sa'yo. Anong laban mo doon? Sila lahat. Sa korte, merong nagja-judge. At pwede kang magsalita. Ulitin ko, yun ang importante. Kung hindi nyo naiintindihan dyan sa Senado o sa Congress, pwedeng magsalita nang hindi binabara, nang hindi tinataasan ng boses, na pwedeng magpresenta ng ebidensya. Pwedeng magpresenta ng ebidensya. Si Ka Eric ba binigyan nyo ng chance ipresenta yung ebidensya? Kaya ako na ano na talaga dyan sa in aid of legislation. Hopefully, ipagbawal na yung camera dyan. Para tigil-tigilan na yan. Hindi ko po kayo nilalahat. Pero kung meron mang nag-grandstanding dyan, tigil-tigilan na yung grandstanding. Tanggalan na yan. May korte tayo eh. Ang dami nyong gustong imbestigahan.